Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inanyayahan ko ang bawat isa na makinig at magninilay sa mensahe ng Panginoon na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan nating ang mensaheng ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at ng panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo mo ako sa pananalangin. Panginoong Diyos na maawain at makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Dala ang aming mga kapatid na may karamdaman. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling, nagbibigay lakas at nagbibigay buhay. Panginoong, iyong hawakan ang bawat isa na dumaranas ng sakit sa katawan, sakit sa isip at sa damdamin. Alisin mo po ang kanilang nararamdamang kirot, panghihina at pagod. Palitan mo po ito ng kagalingan, ng lakas at panibagong sigla mula sa iyo. Bigyan mo po sila ng kapayapaan sa kanilang puso upang hindi manaig ang takot at pangamba. Naway maramdaman nila ang iyong presensya na nagbibigay aliw at nagpapalakas sa gitna ng kanilang pinagdaanan. Panginoong Hesus, gabayan mo rin po ang mga doktor, ang mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa kanila. Bigyan mo po sila ng karunungan at tamang kaalaman upang makatulong sa kanilang paggaling. Naway sa bawat araw ng kanilang pagsubok, mas lalong tumibay ang kanilang pananampalataya sa iyo. At kung anuman ang kaiyong kalooban, turuan mo po kaming magtiwala at magpasakop sa iyong plano, sapagkat ikaw, O Diyos, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yan. Isang magandang umaga ulit, mga kasulidrak. Sabado na. Weekend, no? Weekend. At ang ating ibang mga kapatid ay dadako sa kanilang pananambahan ngayong umaga. Kaya pagpalain ang lahat ng mananambahan ngayong umaga sa kanilang iglesia. Ngayong umaga, mga kasulidra, ang ating pagbubulayan ay nasa awit, kabanata 46, talata 10. Ito po ay sa Magandang Balita, Biblia. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanglibutay, pinakadakila. Nagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Mga kasulidra, sa panahon ngayon, napakadaling malunod sa ingay ng mundo. Maraming alalahanin, problema, gawain at mga bagay na humihingi ng ating pansin sa araw-araw. Minsan, sa sobrang abala natin,
nakakalimutan nating huminto at maglaan ng oras para sa Diyos. Ngunit mga kasolidrak, ang awit 46, talatang 10, ay malinaw na pinapaalala sa atin ng Panginoon. Pinaalala niya sa atin na tumigil tayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Di ba mga kasolidrak? Tumigil tayo. Ang salitang tumigil, mga kasolidrak, ay hindi lamang nangangahulugang pagpahinga sa pisikal na gawain. Ito rin ay paanyaya na patahimikin ang ating puso. Isuko ang ating mga pangamba at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok, katulad ng naranasan ng ating mga kasolidrak sa Mindanao, sa General Santos City at sa Davao, na talaga namang sinubok sila ng malakas na lindol, 7.8 na lindol. Kadalasan ay gusto natin, kontrolin ang lahat ng sitwasyon. Ngunit mga kasolidrak, pinapaalala ng Diyos na siya ang may hawak ng ating buhay at ng buong mundo. Hindi natin kailangang dalhin mag-isa ang ating mga pasanin, sapagkat siya ang ating kanlungan at kalakasan. Ang pagkilala sa Diyos ay higit pa sa pag-alam lamang kung sino siya. Ito ay pagkakaroon ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kapag tunay nating kinilala ang Diyos, mga kasolidrak, bilang makapangyarihan, bilang mapagmahal, at bilang tapat, magkakaroon tayo ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan sa politika. Hindi nangangahulugang mawawala agad ang mga problema, mga kasolidrak. Hindi. Ngunit, makakaroon tayo ng katiyakan. Makakaroon tayo ng katiyakan na kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating mga buhay. Ipinapakita rin ng talatang ito na ang Diyos ay dakila at karapat-dapat sambahin ng lahat ng bansa. Siya ang hari. Siya ang hari ng buong daigdig. At walang anumang kapangyarihan ng tao ang makakahigit sa Kanya. Ang mga kaharian ay maaaring bumagsak, mga kasolidrak. At ang mga kalagayan ng mundo ay maaaring magbago. Ngunit ang Diyos ay nanatiling matatag at walang hanggan. Bilang mga mananampalataya, ang awit ay paalala na maglaan ng oras, maglaan ng oras para sa pananalangin, para sa pagninilay-nilay, at para sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Sa katahimikan, mas naririnig natin ang Kaniyang patnubay at mas nararamdaman ang Kaniyang presensya.
Kapag inilalapit natin sa Kanya, mga kasolidrak, ang ating mga alalahanin, pinapalitan niya ang ating takot ng kapayapaan at ng ating panghihina ng lakas. Naway matuto tayong huminto sa gitna ng ating abalang buhay at kilalanin ng Diyos bilang Panginoon ng ating puso at ng ating buhay. Sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pag-asa, at ang tunay na katiyakan na anuman ang ating pagdaanan, siya'y ay nanatiling Diyos na makapangyarihan at tapat magpakailanman. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidrak. Ang talatang ito ay para sa atin, para sa mga kasolidrak. Ang maglaan ng panahon upang huminto sa ating abalang buhay at magtiwala ng lubusan sa Diyos. Sa halip na hayaang manaig ang pag-alala, ang takot, at ang pagnanais na kontrolin ang lahat ng sitwasyon, tayo ay inanyayahan, mga kasolidrak, na manahimik sa Kanyang presensya at kilalanin na Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Maglaan ng oras, mga kasolidrak, araw-araw para sa panalangin at pagninilay sa salita ng Diyos. Isuko sa Panginoon ang mga alalahanin, ang mga problema, pasan natin. Di ba? At magtiwala tayo, mga kasolidra, sa Kanyang plano. Kahit hindi natin nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Katulad ngayon, di ba? Lakas ang pangyayari sa ating bansa, sa ating political system. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon, sa Kanyang plano. Kahit hindi natin naunawaan ang lahat. Mamuhay ng may kapayapaan at pananampalataya, sapagkat ang Diyos ang naghahari sa ating buhay. Naway hindi lamang natin mabasa ang awit 46:10, kundi maisabuhay ito sa ating araw-araw ng may buong pagtitiwala na ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos lagi nating kasama. Tumigil, kasolidrak, magtiwala at kilalanin ang Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na tumigil at kilalanin kabilang aming Panginoon at Diyos. Sa gitna ng mga alalahanin, sa gitna ng mga problema at kaguluhan ng buhay, tulungan mo po kaming manahimik sa iyong presensya at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas inuuna namin ang aming sariling lakas kaysa ang pagtitiwala sa iyo. Turuan mo kami isuko sa iyo ang lahat ng aming mga pasanin, ang aming mga takot, at ang aming pangamba. Palitan mo ang aming pagkabalisa ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa.
Tulungan mo kaming laging alalahanin na Ikaw ang Diyos na naghahari sa buong mundo. At walang anumang bagay na hindi mo kayang gawin, Panginoon. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang manatili kaming matatag kahit sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Naway maranasan namin araw-araw ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at ang iyong patnubay. Gawin mo kaming instrumento ng iyong kapayapaan at pag-asa sa aming pamilya, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.